Sayang, ang bilis na wala ni Mount Apo. Kanina kasi sana tingin kita natin yan kanina. Ilang minuto lang, no? Pagka punta natin ito, pagkaakyat wala na siya. Anyway, good morning dyan mga taga-Davao, mga Davawinyo, Mindanaoan, Visayan, mga Luzonian, no? Shout out sa inyo lahat dyan. Have a great day ahead. So dito sa Davao City, we still have a very good morning talaga dito. Like hindi nakakasawa ang Davao City. Tingnan, yan itsura ho namin dito during morning. So time check tayo, it's alas 8 ng umaga. So tapos na yung sunrise, no? So ano siya, yung init dito sa araw ay hindi na siya vitamin E, ay hindi pala. Pero hindi ano dito hindi mainit ang klima namin ngayon sa Davao. So ang galing. Palibasa kasi November, December, January, yan yung mga buwan kung saan ay malamig yung klima. Anyway, so ano ba meron ngayon dito sa Davao City? Anong topic ho natin? So yan lang, I would like to say congratulations Davao City for making it ano pa rin, no, on the list of top 5 wealthiest city in the Philippines, which is number 5 tayo, and we're alongside with the richest city in the NCR, no? So Quezon City na una, pangalawa ang Makati, pangatlo ang City of Manila, pang-apat ang Taguig, and pang-lima naman ang Davao City pagdating sa GDP or Gross Domestic Product. So nakatuwa siya kasi nung 2023 kahapon, no, yung aking binigay doon na status nung nung Davao City na GDP or yung number or figure is nasa 523 billion pesos, and ngayon nabasa ko ulit, no, somewhere sa Wikipedia, nasa 574 billion in year 2024. So ang 2025 wala pa silang data na maibigay, wala pa silang data na maipakita, na publish. Anyway, so Davao City, bakit ganoon kayaman ang Davao City? Bakit naging number 5 despite of many highly urbanized cities sa Pilipinas na sila talaga yung may potential, no, na mapasok sa top 5, pero it's Davao City, far away from Imperial Manila. Pero kita nyo ang Davao City, no, nailed it. Davao City, no, making it big city, no, hindi lang sa population, sa land area. So kahit din sa economy, the best ang Davao City. May mga nababasa akong komento naman somewhere in the different mga platforms, no, na ang Davao City is parang minamak nila, pinagtatawanan kasi nga daw the largest city in the Philippines, pero yung pinaka-actual city lang din naman, ang pinaka-actual city lang naman daw talaga ay itong stretch ng tawag na ito, stretch ng Toril, Davao City, sa may Bangkal, Talomo, Barangay Talomo, di ba? Talomo District, yan, Matina. So asan ba yung Toril natin dito? Actually yung Toril hindi siya ganun ka-visible, no? Ay, visible pala siya kasi sobrang layo na kasi, kaya kunti lang, in the naked eye lang siya. Ito yan, hindi ako sure ha, pero tansya ko ito yan, no? Ito mga puti-puti yan, kasi mayroong fishport kasi ang Toril. Kung Davao City downtown area ay meron kami ditong mga daongan, mga logistics, cargos, mga ganon. Tapos pantalan na rin, no, pupuntang Manila. Dito naman sa Toril yun, yung nakuha ko natin ay fishport naman, meron sila. So ibig sabihin presko yung mga isda nila gawa nung may fishport. Diyan daongan ng mga bagong huli sa karagatan ng Davao. So yung stretch ng pinaka city downtown area or yung urbanization, no, so mula rito yan, mula sa Toril na yan, Toril Poblacion, Toril District, Davao City, hanggang dito yan. Okay, Matina muna pala, wala natin skip. Matina, somewhere in Matina, di masyadong kita yung mga taga barangay Matina. Shoutout sa inyo dyan. And ito Matina, Ecoland yan. So parang Matina dun sa unahan, dito naman Ecoland na side. Okay, so that's Ecoland. So pinagtatawanan kasi ang Davao City, no, ng mga Duterte haters at saka ng mga hater din sa Davao City, mga Davawinyo. Tayo na yun lahat na yun kapag ayaw mo sa Duterte, we take it personal, mga taga Davao City, na gusto ang mga Duterte, kasi Duterte nga ang tinitinan namin, na kumbaga binibigyan namin ng credits, no,
kung ano na ang hitsura ng Davao City na ngayon, yung kanyang kalagayan, katayuan sa kahit saan mga aspeto, no? Kalinisan, kaligtasan, ekonomiya. So lahat yun ay credit to Duterte family, kasi sila naman talaga yung may malasakit dito sa Davao City. Marami namang ano, di naman natin masasabing political dynasty talaga yung Duterte. Siguro sa figure or sa settings, oo, tama, kasi Vicente Duterte yung pinakaunang gobernador, if I'm not mistaken, sa undivided Davao, no? Dati kasi wala pa namang Davao Oriental, wala pang ganun, wala pang mga probinsya, Davao City, it's all Davao. So undivided Davao, so Vicente Duterte, tapos yung anak niya si Tatay Digong naging mayor for 51 years, tapos anak niya, apo ni Vicente ay si Sara, naging mayor din for 3 consecutive terms or 9 years or 10 years. And Basti naman nag one termer, tapos ito nag-acting mayor siya ngayon, which is okay lang kasi napakagaling yung mayor itong si Mayor Basti Duterte. So ito, hanggang dyan sa pinakadulo, pinakamalayo. So tama naman, yung pinaka-actual city kung maituring ay ang itong downtown area lang, or yung pinaka mula sa tulad hanggang sa may Barangay Lasang, kasi yan yung talaga yung whole stretch ng urbanization, na kung saan din nga makikita yung mga factory, makikita yung mga establishments, mga commercials. Tapos yun, pero kung ikumpara natin itong lawak na yun, kahit doon pa lang, no, mas malaki pa rin yan sa buong Metro Manila, mas malaki pa rin yan sa buong Metro Cebu kung ikukumpara yung land size and dami ng establishments and even the population. So I mean, sa population, syempre walang sinabi ang Davao City sa population ng buong Kamaynilaan, kasi sa napakaliit ba naman ng Metro Manila, no, pero grabe sila ka overpopulated and densely populated rather, no. So meron silang overpopulated na rin. So ang Metro Manila consists of, if I'm not mistaken, again, so it's 26 million. Ano lang yun NCR lang yun, or pwede na rin kasama ang Calabarzon and Central Luzon, pero more likely nasa ano lang yan, nasa NCR. So ganyan sila kadami sa siksikan. Anyway, so Davao City, napakaluwag pa ng ano namin dito, land area. Napakaluwag pa ng espasyo namin dito. Pwede ka pang maglagay dito ng mga condominiums, hotels, restaurants, plantation. Pwede pa dito maglipat ang mga tao, napakadami. So yun na yung whole stretch of Davao City na urbanization area. And syempre hindi natin kuha yung Catalonan Grande. Meron to dito somewhere nakatago dyan, nakakubli sa bundok na yan, no? Maliit na bundok ng Shrine Hills Matina. So hindi siya kita mula dito dahil nga dyan, or baka dito siya nakakubli, I don't know. So basta Catalonan Grande, malaking ano yan, populasyon din dyan. So malawak, meron na silang urbanization na rin sarili sa lugar nila. Meron sa shopping mall, gano'n, no? Grocery store, mga food court, etc. So ganoon din sa Tugbok District, Mintal and Kalinan, yung papunta ng Boda, papuntang Bukidnon Province. So yung lugar na yung tatlo, apat, no, 5 pala, no. Marilog District yung pinaka downtown nila, pinaka city proper, pinaka poblasyon ng Marilog District ay ang Barangay Lumundaw, if I'm not mistaken. Shout out mga taga Marilog, taga Barangay Lumundaw dyan. Marilog District, Barangay Lumundaw, Marahan, mga ganyan, no. Nakakamiss yung lugar na yan, ganda dyan, lamig. Sobrang gusto ko yung klima dyan, tsaka ang ganda pa ng mga bulaklak. May mga bulaklak dyan, oh, ganda, sarap sa mga mata. Tapos may mga spices and herbs, mga herbal, no, mga rosemary. Dyan ako namimili ng araw. Rosemary, nilalagay natin sa kape, gatas, ano pa man. Tapos ano pa, Lumundaw, no, sa may Marilog. So mataas ang malaki din ang dyan, malawak ang urbanisasyon nila, ha. So muna tayo doon sa Marilog, Lumundaw, Marilog District, Kalinan Poblasyon, Kalinan District, tapos Mintal, Tugbok District, Catalonan Pequeño, Catalonan Grande, Catalonan Pequeño, sama na rin yun. Basta mataas yung na dyan, malaki yung kanilang urbanization. Hindi nga lang natin na-i-vlog lagi, or minsanan lang talaga, hindi pa nga siguro yung iba na i-vlog, no? So dito lang kasi sa downtown tayo medyo pabor, no? So yun yung mga area na yun, hindi natin makuhaanan yun ng vlog. So mayroon sila sariling urbanization, meron silang mall, hospital, meron silang eskwelahan. Anyway, so yun na nga, bali yung stretch pa lang ng urbanization ng Davao City, malaki pa rin yun kumpara sa buong Metro Cebu, buong Metro Manila. So what more, kung isama pa natin itong pinagtatawanan naman nila na bulubundukin, hindi kita nakikita ngayon gawa ng mayroon yung makakapal na ulap, no?
very thick ng ulap ng clouds, kaya natatabunan itong mga bulubundukin natin dyan na area na sabi nga nila puro naman daw kabundukan, mga sagingan. Well, wag natin pagtawanan ang sagingan kasi isa yan sa nagbibigay ng malaking contribution pagdating sa GDP dito sa Pilipinas, Davao Region, Mindanao rather. So yung banana plantation namin, kung hindi dahil sa saging namin dito sa Mindanao, lalo sa Davao, yung mga lakatan, kayo mga taga Luzon hindi kayo makatikim ng world class na saging, sa totoo lang. Pangit ng ibang mga variety ng saging at pinapunta sa Balintawak ng Quezon City at saka sa katawag nito Balintawak, sila naman talaga pinakamalaking pinakamalaking public market, and itong Commonwealth Market at itong farmers market, pero medyo private kasi yung farmers market, kaya hindi siya masyadong medyo classy, medyo pang class A ang mga mga paninda, so hindi siya kagaya sa nabanggit ko na Balintawak ng Quezon City, and sa may Litix ng Quezon City, and sa may farmers market ng Quezon City na yes, private pa rin naman siya, private public market. Yung iba dyan mostly mga private mga private owned. Anyway, pero yung mga lugar na yun kasi doon makikita yung talagang samot-saring mga produkto all over the Philippines, ang pinanggalingan. So talagang pag nilagyan mo ng Davao, talagang sarap niyan. Pag sinabing Davao, talaga pinaka first choice talaga ng mamimili, Davao. So kahit hindi nga galing sa Davao, nilalagyan ng Davao. Ako taga Davao, alam ko yun alam ko yung produkto namin dito sa Davao City, lalo na yung saging, yung mga mangga, alam namin yan, alam ko yan na hindi yan galing sa Davao. Yan nga lang, para lang talaga makabenta yung mga natitinda sa Balintawak Market, farmers market, need nilang lagyan ng karatulang Davao. Diba? Ganon yun. Kaya kayong mga natatawa dyan sa Davao City, pinatatawa ninyo kasi bundok nga ang Davao City. So huwag niyong pagtawanan ang saging namin dito kasi yan ay pagkain ng Pilipinas yan. Isa yan sa nagbibigay ng GDP sa ating kaban ng bayan, para kurakutin ng inyong mga dinidipinsahang mga politician, ng mga congressman, lalo na si BBM, sino pa man dyan, sila Romualdez, Marcoses. So napakalaki ang bag ng saging na yan. Siyempre, yung mga bulubundukin na sinasabi ninyo na walang kwenta, akala nyo lang walang kwenta, pero sa totoo lang, baka kayong mga nambabash ng Davao City dyan, hindi nyo afford bumili ng lote dyan, ng lupa, ng mga lote. Kasi yung mga lote sa Davao City, hindi siya ganun kamahal kumpara sa downtown area, pero mahal na rin siya kumpara sa para sa ganung setup, bundok siya. Tapos bibili ka bundok ng Toril, let's say, o bibili ka ng lupa dyan or bundok ng Kalinan, mahal siya kumpara sa bundok ng ibang mga probinsya na makikita nyo sa Mindanao, kahit sa lugar ninyo. O baka nga mas mahal pa yung bundok namin, yung lote ng bundok namin dito sa Davao City kumpara sa lote ninyo dyan sa inyong syudad mismo, city proper. Kaya nga hirap ang Davao City makahanap ng relocation sites para sa mga kabayan natin dito na nakatira sa mga slums area, sa mga informal settlers area, kasi nga sa sobrang pricey ng mga private property dito sa mga bulubundukin ng Davao City. Ano ba? So yun lang, congratulations sa mga taga Davao for having such a good mayor, Basti Duterte, kasi yung natin, yung ating syudad ay hinirang ng Philippine Chamber of Commerce, or yun ba sa Chamber of Commerce, o samahan ng mga negosyante kasi yan. So Davao City ang top 1 as a business friendly local government unit sa larangan ng mga highly urbanized city sa Pilipinas. So bakit sila tinawag, bakit kaya naging business friendly ang Davao City? Number 1 pa talaga, So ano ibig sabihin ng business friendly? Siyempre, business friendly city ang isang lugar, ibig sabihin ang mayor ay mayor, konseho, taga-municipal planning development office, o kung ano pa man yung mga ahensya na may kinalaman sa pagtanggap ng mga bagong investors. So yung mayor, yung mga panauhin natin sa ating city hall ay hindi mga kurakot, hindi mga mukhang pera, hindi mga buhaya, na yung mga investors natin itatakotin nila. Like, hindi man tatakotin, pero hihinga ng pera padulas, kasi yan talaga yung sistema sa Pilipinas. So hindi man sa sinabi natin ni-normalize, pero parang naging kultura na siya ng mga mayor, congressman, governor. Kaya nga sila tumakbo, diba, sa posisyon na yan, kasi nga padulas, kickback, commission, etc. Basta all forms of corruption
Yan ang talagang sadya ng mga mayor, tumakbong mayor, congressman, governor. Kasi di naman talaga yan sila sa sahod kasi magkano lang ba ang sahod kung tutusin. So, sa Coracout yan kickback. But Davao City is different. Duterte is different, no, from anybody else na mga Coracout nga na mga opisyalis. So Duterte, ganun, ito si Mayor Basti, hindi sila nanghihingi ng kickback, hindi sila nanghihingi ng komisyon, walang padulas, lahat-lahat, no. And lahat wini-welcome dito ng mga negosyante, kaya natutuwa ang mga negosyante dahil nga sa ganong estilo na pamamahala ng mayor ng Davao. So kaya yun, doon binigay nila ang silyo, no. Davao City sealed as business friendly local government unit, highly urbanized city category. So yun lang siguro. Thank you for watching. I have to say bye bye and ingat sa kayong lahat dyan. So we can never go wrong with the Dutertes. Lagi niyong tandaan yan. Ay, ibig ko sabihin, huwag niyong kalimutan, lagi tandaan, we can never go wrong with the Duterte. Take that from us Davaoenos. Take that from us Davao people, from Davao people, kasi kami ang nakakaalam talaga kung sino yung mga Duterte. Ang dami namang mga mayor sa ibang lugar sa Pilipinas, pero bakit tanging kikita nyo iba ang mga taga Davao mag-defend, mag-promote, mag-commend sa mga Duterte? Kasi kita naman namin talaga yung yung performance nila. Nakabase ho kami sa result. Performance based tayo dito. So Duterte is the best policy. We can never go wrong with the Dutertes. Kaya yun, result tayo na mawala na si Bongbong Marcos, tapos palit si VP Sara Duterte. Huwag kayong mag-alala, matapang na yung mga Duterte sa mga sa mga kriminal, mga abusado, mga barumbado, mga bully sa mga mahihirap. Pero sa ating mga mamamayang Pilipino, law-abiding citizen, they love us dearly, very much.